Welcome to Donmar TV News Channel. Harleen, ibig bang sabihin ni Senator Bato de la Rosa na tumatayo lamang siyang stand-in para kay Mayor Sara? Ella, nilinaw nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala umanong napag-usapan na pansamantala lamang siyang hahalili bilang standard bearer ng Cusi faction ng PDP Laban. Pero nakahanda siya sakaling magbago ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte at tumakbo na sa pagkapangulo. Susuportahan din anya ng senador ang kandidatura ng alkalde kahit pa hindi ito sa ilalim ng PDP Laban tumakbo sa pagkapangulo. Kahit na hindi ako sabihan, alam ko na. Alam ko na naman na pwedeng magkakaroon ng replacement. Kaya hintayin lang natin hanggang November 15. Pag sa PDP, accept niya yung offer ng PDP to become our standard bearer, then by all means, I will withdraw and papalit siya. Ella, ayon kay De La Rosa, ikinagulat din niya ang naging desisyon na siya na ang patakbuhin sa pagkapangulo ng partido dahil ilang oras na lamang bago ang deadline ng COC filing nang tawagan siya para mag-file ng kanyang kandidatura. Pero sakaling hindi na talaga tumuloy si Mayor Sara, nakahanda umano siya na tanggapin ang hamon sa laban sa pagkapangulo. Sakaling salaring manalo, ayon sa senador, ipagpapatuloy niya ang Oplan Tokhang. Ngunit bukas naman daw siya sa mga rekomendasyon para rito. Samantala, itinanggi naman ng Secretary General ng Cusi faction na si Melvin Matibag na last-minute candidate si De La Rosa dahil kasama na umano noon ang senador sa kanilang pinagpipilian. Pinaghahandaan na rin daw nila ang caravan para sa Tambalang Bato at Go. Kasi kung last minute, 4:59 na yun. Diba? Hindi naman kami nag-file ng 5 o'clock eh. May pag-uusap sa kanya. Of course, alam niya, you can speculate a lot of things. Pero sa totoo, dumaan lahat sa proseso yan. Ito, pwede niyong itaga sa bato. Itaga niyo sa bato na simula ngayong araw na ito, we will be campaigning for the tandem of Bato and Senator Bongo. Pero dagdag ni Matibag, nananatili silang bukas sa anumang posibilidad na magbago ang kanilang pambato dahil mayroon pang hanggang November 15 para sa substitution. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Harleen, may ituturing ba na taktika ng PDP laban itong pagpili kay Senator Bato bilang kanilang presidential nominee? Ella, kung mapapansin natin, marami ring nagsasabi ng ganyan, lalo na sa social media, na maaaring taktika lang talaga ng Cusi faction ng PDP Laban yung ginawang paghabol kay Senator Bato para maging kanilang standard bearer. Pero kung si Senator Bato mismo ang tatanungin, Ella, ay para sa kanya, as long as sumusunod daw sila sa batas at wala silang prosesong nilalabag, ay tinatanggap niya lahat ng opinion na nagsasabing mockery o pwede rin daw na tactics o strategy lang nila ito, basta't para sa kanila nanindigan sila na meron silang prosesong sinusunod at wala silang nilalabag. Ella. Especially po itong mayor ng City of Manila, si Mayor Isko Moreno. Kasi may mga nakakapansin na sa kanyang mga galaw, mukhang kakaiba. Anyway, bago po tayo magpatuloy, huwag po kayong makalimot mag-like, share, and subscribe dito po sa Mike Abby Opinions. At yung pong notification bell, huwag po niyong kalimutan. Pakipindot lang po ninyo para na-update po kayo sa lahat ng mga tinatalakay ko dito everyday. At twice a day ay may mga ina-upload tayo rito. Mga kaibigan, sa kasalukuyan po ay hindi pa naman official na kampanya. Bawal pa ang mga kampanya, sa totoo lang. Although tapos na yung filing ng Certificate of Candidacy, pero ang official na kampanya ay sa February pa ho mag-uumpisa ang national candidate at sa Marso naman ang local candidate. Ganun pa man, ngayon po ay may mga gimmick na at itong mga gimmick ng pagpapakilala, operation pakilala, kung ano man, mukhang may mga nasasagasaan. Alam niyo kung bakit? Si dating Senador Bongbong Marcos ay nagrereklamo na rin na ang kanyang paniniwala ginagamit siya sa publicity at gimmick nitong si Mayor Isko Moreno. Yan din po yung nararamdaman ng Leni Robredo, si Vice President. Dahil nga ho sa mga speeches na ginawa ni Moreno,
pinag-aaway niya si Marcos at si Leni Robredo. Kaya napansin na ho ni Mr. Marcos na ginagamit siya para lang sa sariling interest at publicity nitong mayor ng City of Manila. So yan po ay hindi maganda. Parang kung ipopromote mo ang iyong political party at ang iyong sarili, ako po'y naniniwala, dapat sa pamamaraang ipakilala mo ang sarili mo. Hindi yung manira ka ng ibang kandidato o intrigahin yung ibang kandidato para lang sa iyong personal interest. Yan po yung hindi maganda. Hindi ko alam kung yan ang strategy ng kampo ni Mayor Moreno or dala lang ng maaaring kakaibang galaw nitong si Mayor. Kasi marami hong nakakapansin. Huwag naman po magagalit ang mga supporters niya. Napapansin na po na parang may yabang or kakaibang magbigay ng statement na feeling na siya ay panalo na, feeling na siya ay siguradong mananalo dito ho sa presidential election. Ganon ang kanyang mga galaw eh. Lalo na ho nung kanyang laging binabanggit sa speech yung mga di umano. Ang interest lang ni Leni Robredo ay labanan yung mga Marcos. At yun naman mga Marcos, ang interest nila ay labanan din ang mga Dilawan at mga Aquino. Ay hindi naman po yan ang issue ng dalawa. Lahat sila ay nag-aambisyong maging Pangulo ng Bansa. Dapat yun ho yung talakayin kung ano ang kanilang mga political agenda para sa kabutihan ng ating bayan. Yun ang masarap pakinggan. So, hindi lang po mga politiko ang nakakapansin nito, kahit ako napapansin ko. Actually, kung di ako nakakamali, ilan ang mga taga-show business, mga artista, ang nakapansin nito. Isa rito na hindi nakatiis, nag-post na nga si Rita Avila. Meron pang isang babaeng artista na kaibigan ni Mayor Isko Moreno, pero nakikita nilang iba na yung galaw at may kayabangan at nanggagamit, kaya nagsalita na sila. Na parang ang dating, ngayon pa lang, nagyayabang ka na, hindi ka pa nga nagiging presidente, paano na pag naging Pangulo? So yan ho yung inuulit ko, sana huwag isipin ng mga followers at supporters, handler nitong si Isko Moreno, ito'y banat. Ito po ay parang wake-up call. Pwede po kayong mag-adjust para sa inyong kabutihan. Ang constructive na mga pagtalakay dapat ay kapupulutan ng aral. Hindi po ituring nyo na ito ay talagang as in banat or pagsira. Hindi po. Pag-guide lang ito ng tamang direksyon kung gusto mo na makapick up ka ng maraming supporters at followers. Kasi anuman pong labanan, pag nanguna ang yabang, walang nangyayari. Tingnan ninyo yung mga sa laro, sa sports na lang, basketball, boxing, UFC, o kung anumang sports, di ba? Di ba? UFA, ba na tawag doon? Basta ibang-iba yung sports na tawag dyan eh. Pagka sobrang yabang ng kalaban, sa promotion, pagdating sa aktual na laban, talo eh. Ganon din sa politika kasi ang tao nagsasawa. Ayaw ng mga botanting Pilipino dito at sa abroad ng mga Pilipino ang mayabang na kandidato. Mas gusto nila yung totoo. Hindi man ayaw din ng mga kandidat ng mga botante yung masyadong seryoso. Ayaw din nila ng masyadong makwela. Ayaw din nila ng masyadong maingay na walang laman na sinasabi. Basta ang gusto lang nila yung tamang programa, ilatag mo sa bayan, then ipaliwanag mo ng maayos, katanggap-tanggap yon. Kaysa manggamit ka ng ibang politiko para siraan, para sa iyong publicity. Hindi ho talaga maganda yon. So, kaya ho madalas nababagit ko itong si Mayor Isko dahil ito yung pinakamaingay sa lahat ng kandidato eh. Si Lacson tahimik pa, si Pacquiao tahimik. Etong si Marcos at si Robredo hindi naman masyadong maingay eh. Nababanggit lang itong mga ito dahil binabanatan at ginagamit nga ni Moreno. So si Moreno ang pinakamaingay. Hindi ko alam kung, hindi naman bata si Moreno eh. Hindi naman siya talagang kasikatang artista na mahilig sa publicity or mahilig gumimik. Pero ngayon parang mas marami pang siyang gimmick ngayon nang siya ay politiko na. Di lalo na siguro kung ito'y napakahaba ng pinagdaanan. Ay sa totoo lang naman, di ba? From konsehal, vice mayor, naging mayor, nakaka2 taon kalahati pa nga lang. 3 taon, sabihin na natin. Wala pa nga 3 taon kasi 2019 lang siya naihalal eh. Yung national position naman niya kanyang hawak, wala naman yun. Yosek na DSWD, wala yun. Di ba? Di lalo na siguro kung ito naging senador or naging vice president, tapos tatakbong presidente, siguro lalong iba ang dating nito. Lalong mapapansin natin yung kanyang totoong kulay. Kasi totoong kulay at pagkatao ang kanyang nilalabas eh.
na hindi nakakatulong sa kanya. So, sana nakikita ito ng mga nakapaligid sa kanya. Pero by the way, ang akin pong napapansin sa mga nakapaligid sa kanya, ayaw ko ng pangalanan. Marami akong kilala sa kanyang kasamahan eh. Mukhang nahahawa ni Mayor, may kayabangan din eh. Na ang dating ng ibang mga nakapaligid sa kanya, kaya namin ipanalo ito. Ako ang magpapanalo rito. Ganun ang dating eh. Eh kung payabangan, di bahala kayo sa buhay nyo. Kayo na lang. Hindi ho payabangan ng paghawak ng sensitibong posisyon sa pamahalaan, Pangulo ng bansa. Dahil napakarami nating problema. Although marami nagawa ang Duterte administration, pero marami pang dapat ituloy. Marami pang dapat gawin. Itong panahon itong problema ng pandemya, napakatagal ho ng labang ito. Yung ekonomiya natin, ang dami nawalan ng trabaho. Tapos na marinig natin kayabangan, paninira, or tulongges na mga statement, or bolerong mga statement. Hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan ng mga Pilipino, seryosong proyekto. Walang yabang at hindi rin masyado seryoso na kandidato. Yung kagalang-galang ang dating, yung karespe-respeto, yun ang kailangan ng mga Pilipinong botante. Sa totoo lang. Okay? So, baka po iba yung interpretation at opinion ng iba nakarinig. Akala natin sinisiraan. So, hindi po. Ang paninira ay personal, pero itong ganitong mga paalaala, o ganitong mga idea, ito ay dapat kapulutan ng aral. Dapat nga pasalamatan pa ito eh. Tutuusin sa isyu ng politika, may bayad pa nga itong mga ganitong advice, pero ito libre na ibinibigay ko para makatulong. Ngayon, kung tatanggapin yung paninira ito, ibig sabihin gano'n lang kababaw ang inyong paniniwala o inyong kaisipan, wala na akong magagawa doon.